Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Ah, Nagpapasalamat po ako sa Diyos sa pagkakataong ito na makapangaral muli sa inyo at naway ang mga salita na aking babanggitin ay nagmula lamang sa kanyang mga salita at hindi mula sa akin at maiwasan nawa ako sa pagkakamali. Bago tayo magsimula sa ating pangangaral, manalangin po muna tayo. O aming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sa araw na ito na maaari kaming makapag-aral ng inyong salita, Panginoon. Naway kayo ang siyang manguna sa akin na inyong lingkod na mangangaral ngayon. Naway tulungan niyo ako na mabanggit ang katotohanan na hindi naririnig ng marami, Panginoon, na nakatago sa marami. Naway gisingin niyo ang kanilang mga puso, yung mga wala pa sa inyo, Panginoon, at alisin ng mga pagmamalaki sa kanilang puso at lumapit sila sa inyo na may pagpapakumbaba. Patuloy na itinataas namin ang inyong pangalan. Ito po kami samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Isa sa pinakamahalagang metal sa mundo ay ang ginto. So, alam naman nating lahat yan, di ba? Isa sa pinakamahalagang metal sa mundo. Sa katunayan nga, ang dami o bilang ng ginto na meron sa isang bansa ay madalas ito yung basihan kung gaano kayaman ng isang bansa. So kung isa-search nyo sa Google, sino yung pinakamaraming gold sa mundong ito, ay makikita natin agad na unang lalabas is yung US. Ang US ay may pinakamaraming gold reserve sa mundo na kung saan sila yung contributor ng 77.5% o humigit kumulang 84,134 tons of gold. And we all know, alam natin na ang bansang ito ay makapangyarihan. Kung gaano kayaman ang bansang ito. Sa kabilang banda naman, ang Pilipinas, bagamat alam natin, sagana siya sa likas na yaman, sagana siya sa mga kayamanan na meron ang kalikasan, pero alam natin na ang bansang Pilipinas ay mahirap. Sapagkat sa kabila ng maraming pwedeng pagkuhanan nito, ay nagkukulang tayo sa kagamitan para magawa natin ito. Para dito, at ito yung may malaking epekto din sa ating bansa. Dahil sa korupsyon, o dahil na rin dahil sa pagmimina ay nasisira yung kalikasan, kaya ngayon hindi natin na ma-maximize yung meron yung bansang Pilipinas para yumaman. So isa yan sa mga dahilan kung bakit. Pero bakit nga ba itinuturing na yaman ang isang ginto? Tingin nyo kaya, bakit kaya itinuturing na yaman ang isang ginto? Di ba madalas ginagamit lang natin yan kapag kailangan natin ng jewelry, di ba? Wala na ako ibang maisip eh. Madalas meron pang mga scientists na pinipilit nilang lagyan ng function ang isang ginto sa paglalagay daw sa mga electronics. Pero hanggang dun lang yun. Bakit kaya itinuturing itong yaman? Ngayon may dalawa akong dahilan na nakikita dito. Una, dahil sa quality ng ginto. Alam naman natin na kapag nilagay natin yung bubong natin na gawa sa bakal, 'di ba madalas kinakalawang. Pag di mo nilalagyan ng pintura, masisira agad 'yan dahil sa kalawang. Pero yung ginto hindi. Sa kabila ng dami ng taon na nakalipas, alam nyo ba yung mga nahuhukay kung gaano nakatagal yung panahon nung nakalipas bago yan na-discover? Siguro mga 1,000 taon na, gaya ng mga ginto sa Egypt, di ba? 1,000 taon na yung nakalipas, pero nananatili pa rin yung quality nito. Hindi ito nasisira agad-agad. Pangalawang bagay, dahil sa rarity nito o yung pagiging rare. Hindi katulad ng ibang mga metal, hindi ito madaling makita. Hindi ito madaling ma-produce. Kinakailangan ng mga makabagong makinarya upang mahanap natin ito. Una, kailangan natin ng makinarya para hanapin kung saan sagana yung ginto, di ba? Pangalawa, kailangan natin ng mga trabahador na gagawa nito. So, kailangan ng maraming manpower para makapaghukay. Pangatlo, kailangan natin ng makinarya para masala ito. So pag nakuha mo na siya sa lupa, di naman agad yan ginto eh. Minsan may halo pa yan ng mga
bato eh. So, ganun, career ang ginto. Kaya siguro itinuturing itong kayamanan. Kaya naman, sa ating pag-aaralan ngayon, gumamit din si Jesus ng isang illustration ng kayamanan upang ipakita at ipaliwanag ang kaharian ng Diyos. At mababasa natin yan sa Matthew 13, verse 44. Sabi dito, ang kaharian ng langit ay tulad sa nakatagong kayamanan sa isang bukid na natagpuan ng isang tao at tinabunan niya ito. Sa kanyang kagalakan ay umalis siya at ipinagbili ang lahat ng kanyang ari-arian at binili ang bukid na iyon. Kaya naman, pinamagatan ko po itong immeasurable treasure o hindi masukat na kayamanan. Pero bago yon, alamin muna natin yung konteksto. Bakit kaya, kung mapapansin natin, gumagamit dito si Jesus na kung tawagin ay parable. Pero bakit nga ba niya ginagamit ang talinghaga? Upang magpaliwanag ng isang bagay, upang magturo ng isang doktrina. Bakit kaya ginagamit ni Jesus ang talinghaga? So ang tanong na iyan ay parehas din na tanong ng mga alagad. Sabi sa verse 10 ng chapter 13, bakit ka nagsasalita sa kanila sa pamamagitan ng talinghaga? So same yung question na yan para sa atin din, sa atin ngayon. At makikita natin yung sagot ni Jesus sa 11 to 17 ng chapter 13 din. Sabi niya dito, sapagkat sa inyo ipinagkaloob na malaman ang hiwaga ng kaharian ng langit, ngunit hindi ipinagkaloob sa kanila. So may dalawang purpose pala kung bakit ipinapaliwanag ni Jesus ang kanyang katuruan sa pamagitan ng talinghaga. Para sa mga nakakaunawa, ito'y mas lalong kalinawan. Pero sa mga walang pakialam o walang interes sa kanyang salita, ito ay pagkalito. At isa pang layunin ng talinghaga ay upang ipakita ang kaharian ng langit. These short stories of Jesus symbolizes a larger truth about the kingdom of God. So isang malaking katotohanan na natatago sa maliit na kwento. So, pwede natin siyang maialin tulad sa ginagamit ni Pastor George madalas na Aesop's Fable, di ba? Meron siyang tinuturo na higit na mas malaking bagay sa pamamagitan ng maliit na kwento. At ang taong may lamang na may tunay na pagkakaunawa ng salita ng Diyos o ang taong may relasyon lamang sa Diyos para sa kanila ang talinghagang ito. Pero para sa mga walang pagpapahalaga sa kanyang salita, ito ay kalituhan sa kanila. Mababasa natin yan sa 1 Corinthians chapter 2, verse 7, 8, and 14. Sabi dito, kundi nagsasalita kami tungkol sa karunungan ng Diyos na hiwaga at inilihim na tinatalaga ng Diyos bago ang mga panahon para sa ikaluluwalhati natin. Walang sino man sa mga pinuno ng sanlibutan ito ang nakakaunawa nito, sapagkat kung nauunawaan nila ay hindi sana nila ipinako sa krus ang Panginoon ng kaluwalhatian. Sabi rin po sa verse 14, ngunit ang taong hindi ayon sa Espiritu ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos, sapagkat ang mga iyon ay kahangalan sa kanya at hindi niya iyon nauunawaan, sapagkat ang mga iyon ay mauunawaan sa pamamagitan ng Espiritu. Ang salita ng Diyos o ang kanyang katuruan ay para lamang sa mga taong nakakaunawa sa kanyang salita. Hindi ito matiintindihan ng ating makalamang pangunawa, kundi sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos lamang. Kaya naman ang mensahe na gusto kong ibigay sa inyo ay ito. The kingdom of heaven is a hidden immeasurable treasure that any form of sacrifices is worthy just to obtain it. Sa Tagalog, ang kaharian ng langit ay nakatagong di masukat na kayamanan na lahat ay nararapat isakripisyo para lamang makuha ito. Ngayon ang katanungan dito, bakit may kayamanan na nakabaon sa isang lugar? Di ba parang nakakapagtaka yun? Bakit hindi nila nilagay sa isang bangko kung saan mas safe? So, syempre, nasa primitive time pa sila noon o yung makalumang panahon pa. Syempre, hindi pa na-imbento yung bangko. Wala pang Bangko de Oro or BPI noon. Kung saan maaaring ilagay ang kayamanan. Dahil nga noong Palestine times, talamak yung
pagkubkob, o kaya naman talamak yung pagnanakaw o pag-aangkin ng kayamanan ng ibang tao. So, lalo na yung mga nasa posisyon. Yan yung dahilan kung bakit natatakot sila na ilantad yung kanilang kayamanan. Kaya naman, para ito yung maging ligtas, binabaon nila ito sa lupa. Pero paglipas ng panahon, may mga nakakalimot dun sa kayamanan na meron sila. Nakakalimot sa kayamanan na meron sila, o kaya naman may ibang na namamatay na lang at nasasama sa kanilang kamatayan yung patungkol sa hukay, ay sa kayamanan na meron sila sa hukay. Kaya naman isa ito sa ginamit ni Jesus upang ipakita sa atin kung ano yung meron sa kaharian ng langit. Ngunit ano nga ba ang kahulugan nito? Halikayo, samahan niyo ako na hukayin natin to na parang isang minero o kaya naman isang treasure hunter at alamin ng katotohanan. Para mas lalo itong maging maliwanag para sa atin, hahatiin ko po ito sa dalawang punto. Una, the meaning of the hidden treasure. Pangalawa, the matchless value of the treasure or the hidden treasure. So, doon muna tayo sa una. The meaning of the treasure. Dito masasagit natin yung katanungan kung ano nga bang kahulugan ng talinghagang ito sa pamamagitan ng pagsagot sa tanong. Unang katanungan, what it is not. O ano yung hindi ibig sabihin ng talinghagang ito. What it is not, kingdom of God or kingdom of heaven is not for sale. Kingdom of heaven is not for sale. Sinabi dito sa talinghaga, binenta niya lahat ng mga ari-arian niya upang mabili lamang ang yung lupain na merong nakatagong kayamanan. Ibig sabihin ba nito, pwede tayong mapabilang sa kaharian kung meron tayong ibibigay sa Diyos kapalit nung kaharian ng Diyos na kaya niyang ibigay sa atin? Makukuha ba natin ito kung bibilin natin ito? Kung ano yung bagay na meron tayo? Does it mean we can buy our way to heaven? Alam naman natin sagot mga kapatid, hindi. Hindi natin kayang biliin o kunin ang pabor ng Diyos sa kung ano man yung bibigay natin sa Kanya. There's no amount of money, effort, or anything that can buy the kingdom of heaven. Yan po yung kasagutan. Hindi po natin kayang bilhin yun. Hindi ito isang uri ng negasasyon na meron yung mga mayayaman. 'Di ba? Sila lang yung kayang bumili ng malalaking lupain eh. Hindi ganito yung sinasabi ng talatang ito. Hindi ito para sa mga nag-aakalang kayang nilang makalapit sa Diyos sa pamamagitan lang lahat ng kaya nilang i-offer sa Diyos. Kasi pwede nating maisip yun eh. Kung ibibigay ko pala lahat, madali na ako makakapunta sa langit eh. Kundi, sa katunayan nga, ang kaharian ng langit, ayon kay Jesus, ay para sa mga dukha ng kalooban. Sabi niya sa Matthew 5, verse 3, Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. So, hindi ito para sa mga bagay, sa mga meron silang maipagmamalaki, kundi para ito sa mga mahihirap ang kalooban, dukha ang kalooban, sapagkat para sa kanila ang kaharian ng langit. Hindi natin makakamta ng kaharian dahil meron tayong mai-o-offer sa Diyos para makuha natin ang kanyang pabor. Sa katunayan nga, kabaliktaran yung nangyayari dito eh. Habang sinusubukan natin na gawin ito by putting all of our merits and demerits, kung tinatry natin kunin yung loob ng Panginoon sa pamamagitan ng mga bagay na nagagawa natin at iniiwasan natin gawin, gaya ng kasalanan, mas lalo pa tayong inilalayo nito sa kaharian ng langit. Dahil ang kasalanan ng tao, meron niyang pride. Pag iniisip natin na may kaya tayong gawin, iniisip natin na pwede nating suhulan yung Diyos sa pamamagitan ng ginagawa natin. Ayun yung nangunguna sa puso ng tao. Kaya naman, nagiging makasarili sila. Ginagawa nila ang lahat sa kanilang sarili upang maabot nila ang Diyos, ngunit kailanmay hindi nila maaabot ang Diyos. Siguro ang pinakamagandang halimbawa na pwede nating maipakita sa pamagitan nito ay yung talinghaga ng maniningil ng buwis at ng Fariseyo nung nanalangin sila.
Para maging malinaw po, babasahin ko po sa inyo yung verse. Mababasa natin yan sa Luke 18, verse 9 to 14. Sorry, hindi ko na po na ilagay sa screen. Sabi dito, isinalaysay rin niya ang talinghagang ito sa ilan sa nagtitiwala sa kanilang sarili, na sila'y matutuwid at hinahamak ang iba. Dalawang lalaki ang pumunta sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseo at ang isa'y maniningil ng buwis. Ang Pariseo ay nakatayo at nanalangin sa kanyang sarili ng ganito, Diyos, pinapasalamatan kita na hindi ako gaya ng ibang mga tao na mangingikil, di makatarungan, mga mangangalunya o gaya man ng maniningil na buwis na ito. 2 ulit akong nag-aayuno sa isang linggo. Nagbibigay ako ng ikapu sa lahat ng aking kinikita. Subalit ang mga niningil ng buwis na nakatayo sa malayo ay ayaw itingin man lamang ang kanyang mga mata sa langit, kundi dinadagukan niya ang kanyang dibdib na nagsasabi, Diyos, mahabag ka sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo na naog patungo sa kanyang bahay ang taong ito na inaring ganap sa halip na ang isa, sapagkat ang bawat nagmamataas sa kanyang sarili ay ibababa, ngunit ang nagpapakababa sa kanyang sarili ay itataas. So may makikita po tayo ditong dalawang senaryo. Una, makikita natin ang Pariseo na ibinibida ang kanyang lahat ng mga nagawa para sa Diyos. 'Di ba? Makikita natin dito, sinabi niya, I am not like other men, extortioner, unjust, adulterers, or even like this tax collector. So binida niya yung kanyang morality sa Diyos. Di siya gumagawa ng anumang uri ng scandalous sin na binanggit kanina. So, makikita natin na marahil hindi naman nagsisinungaling dito yung Pharisee. Marahil ginagawa niya naman ito. Pero nakita natin yung pagmamataas sa kanyang puso. In terms of morality, tingin niya okay siya. Kaya kailangan siyang, bibigay naman siguro sa kanya ng Diyos yung pabor. Pangalawa, sabi niya dito, I fast twice a week and give a tenth of all I get. So makikita natin dito yung in terms of devotion at worship, sinasabi niya na consistent siya. Okay naman siya. So pwede natin maihalin tulad na dito yung may posisyon naman siya, o kaya naman in terms na sa paglilingkod, tuloy-tuloy naman siya sa kanyang paglilingkod. At binibigay niya naman yung nararapat ibigay para sa Panginoon. He think he is rich, that he can buy the favor of God by doing the things legalistically, while looking into tax collector. So makikita natin yung pagmamalaki niya dito. Pero makikita natin yung kababaang loob ng tax collector who knows there's nothing that he can offer God. Ang nakikita niya lamang ay hindi yung mga kaya niyang gawin o yung ginagawa niya, kundi ang makasalanan niyang puso na tinadagukan ang kanyang sarili. Marahil itong tax collector na ito ay katulad din nila Matthew, nila Zaccheo na binanggit sa atin kanina, na mayaman naman. Pero hindi niya tinignan yung kayamanan na meron siya, kundi nakita niya na siya ay mahirap sa harapan ng Diyos. He desperately knows that he needs help. Kailangan niya ng tulong ng Diyos. At dahil dito, alam natin yung naging kwento, kung sino ang nakatanggap, o kung sino yung inaring ganap, yun ay ang tax collector. Kaya naman, sinabi ni Jesus sa mga Fariseo sa Matthew 23 verse 13, kahabag-habag kayo, mga eskriba at mga Fariseo na mga mapagkunwari, sapagkat sinarahan nyo ang kaharian ng langit sa mga tao, sapagat kayo mismo ay hindi pumapasok at ang mga pumapasok ay hindi ninyo pinapayagang makapasok. So may dalawang bagay pala na ginagawa itong Pariseo. Di siya sinusubukan niyang makuha yung pabor ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pagkukunwari. Pangalawa, sinasarhan nila ng pagkakataon yung mga tao na makamtan ang kaharian ng Diyos by teaching them na ganun din yung dapat nilang gawin. Kaya nakukulong sila sa pagiging legalistic. Kaya naman ang katanungan sa mga kaibigan at mga kapatid na natin nandito, marahil iniisip mo pa rin, I can make
my way into heaven. Ang tanong ko sa iyo, nagtitiwala ka ba sa iyong sarili? Naway, makita natin ang puso natin na hikahos o naghihirap sa harapan ng Diyos. Naway, makita natin na hindi natin kaya na bigyan ng pabor ang Diyos sa pamamagitan ng ating sarili. Hanapin natin kung sino yung may pinakamayamang kayang mai-offer sa Diyos. Meron siyang immeasurable na kakayanan upang ilapit tayo sa Diyos. Huwag mong ipilit ang sarili mong pamamaraan, mga kaibigan, mga kapatid, sapagkat imbis na iyan ang magdadala sa iyo patungo sa Diyos, yan pa yung maglalayo patungo sa kapahamakan. Tumakbo ka ngayon kay Jesus. So hindi ibig sabihin na yung kingdom of heaven ay pwede nating bilhin. Hindi yun yung tinuturo ng talinghaga. So ano nga ba yung tinuturo ng talinghaga? So masasagot natin yan by the question what it is. Sabi dito, kingdom of heaven is for the one who really desired for it. So hindi natin kayang bilhin yung kaharian ng Diyos, pero ang kaharian ng Diyos para sa mga totoong nagnanais nito. Ang totoong punto ng talinghagang ito ay hindi upang ipakita na may kakayanan tayong bilhin ang kayamanan na kayang ibigay ng Diyos, kundi upang ipakita na dahil sa kanyang pagnanais na makuha ang yaman, ay tinuring niyang walang kabuluhan ang mga bagay na meron siya. Kung ating titignan, at muli nating babasahin yung talata, may dalawa tayong bagay na mapapansin. Una, he sought the treasure with joy. Sabi dito sa verse, di ba? Sa kanyang kagalakan ay umalis siya. Hindi na nakakagulat yon, mga kapatid, sapagkat kahit sino mang treasure hunter na makadiscover ng kayamanan, malamang matutuwa sila. Di ba? Ikaw ba pag nakita mo yung nawawala mong cellphone, parang okay ka lang? Di ba? Tuwan-tuwa tayo. May pagkakataon nga na parang tumatalon tayo sa tuwa eh. So, ganito yung nilarawan ng Panginoon, yung taong nakakita ng kayamanan, o yung taong nakasumpong sa kaharian ng Diyos. Kung inyo pong nabasa yung Pilgrim's Progress, ang bida doon si Mr. Christian. Ang kwento nito ay isang lalaki na nakilala ang kanyang sarili na may burden. So meron siyang nabasang libro at dahil dito nagkaroon siya ng burden. At yung burden na yun, nire-represent dito yung guilt ng kasalanan, yung pagkaalam sa kasalanan. Ngayon, dahil dito naglakbay siya para hanapin yung celestial city. Nung naglalakad na siya papunta sa wall na kung tawagin ay salvation, nakakita siya roon ng isang krus. At nung siya'y makarating doon, yung kanyang burden ay natanggal na. At siya'y naglulundag sa tuwa. Kaya naman, siya'y umawit. Sabi dito, thus far did I come laden with my sin, nor could aught see is the grief that I was in, till I came hither. What a place is this? Must here be the beginning of my bliss? Must here the burden fall from my back? Must here the strings that bound it to me crack? Blessed cross, blessed sepulture, best rather be the man that there was put to shame for me. Makikita natin dito yung kaligayahan ni Mr. Christian, sapagkat alam niya kung gaano kabigat yung kasalanan. Alam niya kung gaano siya kamiserable. Pero nung nakita niya si Jesus, nakita niya yung krus ng Kalbaryo kung saan siya'y naghirap upang magkaroon ng tinatawag nating kaligtasan, siya'y naglulundag sa tuwa. Ganito rin ba yung reaksyon nyo nung kayo ay nakasumpong sa biyaya ng Diyos? Kagkalakang walang kapantay na hindi matutumbasan na kayang ibigay ng mundo. So makikita natin dito sa talinghaga na nung nakita niyang kayamanan, he sought the treasure with joy. Nagalak siya. So yun yung una niyang reaksyon. Pangalawa, he sacrificed everything for the kingdom. Sinabi niya dito na siya'y umalis at binalik yung kayamanan sa kanyang pinagukayan at binenta niya lahat ng kanyang ari-arian para sa kayamanang
ito. Sa larangan ng pag-i-invest, yung gantong uri ng pag-iisip ay delikado. Kasi, kailangan maging wise ka. Kaya, para kailangan maging wise ka na dapat yung i-invest mo lang yung kaya mong mawala sa iyo, 'di ba? Ganyan yung tinuturo sa atin sa investment. O kaya naman, para hindi ka malugi, kailangan i-diversify mo yung investment mo. Hindi ka lang basta maglalagay ng malaki mong investment sa isang lugar. Kundi hahatiin mo siya sa iba. Kung malugi man yung isa, meron ka pa ring matitira sa iba. Kaya naman, yung ibibigay mo lahat ng meron ka, kahangalan yan. May tuturing niya na isang sugal para naubusin mo lahat ng kayamanan mo para sa isang investment, para kang nagsugal. Pero mapapansin natin dito, ginive up niya ang lahat para makuha yung kayamanan na iyon. Para mabili yung lupain na iyon, binenta niya ang lahat. He is confident enough na yung nakatagong kayamanan ay sobrang halaga, na baliwala ang lahat ng meron siya kumpara sa kayamanan na iyon. At ganitong aspeto din yung mababasa natin sa Philippians chapter 3 verse 7 to 8. Sabi dito, "Gayunman ang mga bagay na sa akin ay naging pakinabang ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Higit pa roon, ang lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa higit na kahalagahan na makilala si Kristo, Jesus na Panginoon ko. Alang-alang sa Kanya ay tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong basura lamang upang makamit ko si Kristo." Tinuring niya ang lahat ng bagay na kalugihan o basura. Ganyan ang tunay na nakakasumpong sa biyaya, o yan ang tunay na nakakasumpong sa pagkakilala kay Jesus. Itinuring niyang walang kabuluhan o basura lamang ang mga bagay na pinapahalagahan ng maraming tao ngayon. He desires the kingdom more than anything. He desires Christ more than anything. Ang punto dito ay upang makamit natin yung kaharian ng Diyos, hindi natin ito makukuha sa pamagitan ng pagbili nito. Tulad ng binanggit ko kanina, hindi sa makakaya mo na makukuha natin yung kaharian ng Diyos, kundi makakamit natin ito kung ito yung totoong ninanais ng ating puso. If we desire Him more than anything else, we can able to get the kingdom of heaven. Kaya naman nung sinabi ni Jesus dun sa rich young man's ruler na ibenta niya ang lahat ng kanyang ari-arian, ay mababasa natin sa Matthew 19 verse 21, sinabi dito, Jesus said to him, if you would be perfect, go, sell what you possess and give to the poor, and you will have the treasure in heaven, and come, follow me." At alam natin yung naging storya. Malungkot siyang umalis dahil hindi niya kayang ipamigay ang kanyang kayamanan. Hindi niya kayang ipagpalit lahat ng meron siya para sa biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Inilantad lang dito ni Jesus ang kanyang puso. Mahalaga sa kanya ang kanyang kayamanan. Kaya ang tanong dito, nasaan ang kayamanan mo? Sapagkat sabi sa Matthew 6 verse 21, "Where your treasure is, there your heart will be also." Nasaan ba ang puso natin ngayon? Kung nasa atin bang mga trabaho, kung nasa atin bang mga pamilya o kaya mga kaibigan, nagbabago ba tayo kapag nawala yung mga bagay na yun sa atin? Magiging miserable na ba yung buhay natin pag nawala yung mga bagay na yun sa atin? Huwag tayong magtiwala dyan, mga kapatid. Magtiwala tayo sa may kakayanang magbigay sa atin ng totoong satisfaction. Kaya naman, kung yung puso mo ay nakatuon sa pagkamit ng kaharian ng langit, totoo para sa iyo yung sinabi ni Luke 12 sa chapter 12 ng 32. Sabi dito, "It's your Father's good pleasure to give you the kingdom." Kalooban ng ating Ama na ibigay sa iyo ang kaharian. Kumbaga yung requirements dito para makamtan natin ang kaharian ng langit, dapat nasa puso, yung puso mo ay nandun. Diba? Kumbaga kung gusto mo makakain ng fried chicken,
dapat hindi mo gusto yung adobo. Diba? Para makuha mo itong bagay na ito, dapat yan yung pinaka ninanais mo. Hindi mo inilalagay ang sarili mong pagtitiwala, hindi mo nilalagay ang desire mo sa kung ano yung mga bagay na meron sa mundong ito. Kaya yan yung katanungan na iiwan ko sa inyo ngayon. Nasaan ang iyong puso? Ikaw na nagsasabing Kristiyano, nasaan ang iyong puso? Ikaw na nakikinig ngayon at wala pa kay Jesus, nasaan ang iyong puso? Kung isusuko mo sa Kanya ang iyong sarili, ay makakamit mo ang walang kapantay na kahalagahan ng kaharian ng Diyos. At yan yung maglilid sa akin sa pangalawa ko pong punto. The matchless value of the hidden treasure. O yung walang kapantay na kahalagahan ng kayamanan na nakatago. When we say kingdom of God or kingdom of heaven, we're not referring to a physical realm or place, but it is a rule or reign. But what makes it so valuable than anything else, mainly because, first, the value of kingdom because of its blessing. So naging mahalaga ito dahil sa kaya niyang ibigay sa atin. Walang kapantay ang kahalagahan nito dahil sa mga blessing na kaya nating matanggap dito. Dahil nga ang kaharian ng Diyos na itinutukoy sa atin dito ay ni Mateo ay hindi kahari ang pisikal, kundi spiritual, ay nakapaloob dito ang nakapagliligtas na paghahari ni Jesus, na kung saan ito'y nangyayari na ngayon at magiging lubos sa kanyang muling pagbabalik. So, linawin ko ng mga kapatid, may nalilito dito na yung kayamanan is parang walang hanggang treasure na tawag doon, yung parang baul na pag nakita natin is hiyayaman tayo ng sobra-sobra. Hindi yun yung tinutukoy ng Diyos. Actually, mas malawak pa dyan, mas malaki pa dyan. Dahil ang pagkawasak na dinulot sa atin ng kasalanan before, nung si Adan ay nagkasala, tila naghari na sa tao yung kasamaan. Nakita natin kung paano nag-progress mula na nagkasala si Adan at Eva doon sa puno ng Eden, ay sa hardin ng Eden, tuloy-tuloy na yan hanggang sa naging masama yung tao, hanggang sa patuloy na siyang lumalayo sa Diyos. Pero ang kagandahan dito, hindi ito hinayaang mangyari ng Panginoon. Kanyang pinangako na merong darating upang dumurog sa ulo ng ahas. Mababasa natin yan sa Genesis 3 verse 15, na siyang magpapanumbalik ng relasyon ng tao at sa Diyos. So yan yung kingdom of heaven. Meron darating upang magligtas sa mga makasalanang tulad natin na patuloy na lumalayo sa Diyos. Kaya sino mang makatagpo ng kanyang kaharian, ay makakatagpo din naman ng dakilang biyaya. So magbibigay po ako sa inyo ng listahan ng mga benefits na pwede natin makuha. Kumbaga sa insurance na yung pinagtatrabahuan ko, kapag bumili ka ng package sa kanila, meron yung mga benefits na nakapaloob para sa chronic disease, para sa pre-existing o kaya naman sa iba pang mga bagay. So may package yan. No? Pag binili mo tong isa, o pag nakuha mo tong isa, meron yan kasama na nakapaloob doon. Diba? So yung saving grace of our God, may kasamang mga package yan. Yung package na nakapaloob sa package na ito is yung forgiveness of sin o yung kapatawaran sa kasalanan. Mababasa natin yan sa Ephesians 1 verse 7. Sabi dito, tinubos tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang dugo at sa gayon ay pinatawad ang ating mga kasalanan. Ganon kadakila ang kanyang kagandahang loob. Di ba nga, binanggit ko kanina, dahil sa kasalanan, tayo ay napalayo sa Diyos. Ginagawa na natin yung mga bagay na labag sa kanyang kalooban. At dahil siya ay banal at matuwid, hindi niya hahayaan na makapasok tayo sa kanyang presensya. Pero ang saving grace na ating natanggap, o yung nakapagliligtas na biyaya na ating natanggap, ay merong kaakibat na kapatawaran. Di ba? Napakaganda nun mga kapatid. Sinabi sa salita ng Diyos na
ang kasalanan daw, ang kapatawaran ng Diyos ay katulad sa layo ng east sa west. Kakalimutan ng Diyos ang ating pagkakasala. Ganun ang ginawa niya nung patawarin niya ang ating kasalanan sa pamamagitan ni Kristo. Yun yung unang package. Pangalawa, inimpute niya sa atin yung righteousness o yung katwiran. Imputed righteousness. Mababasa natin yan sa 2 Corinthians 5 verse 21. Para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. So dati, tayo ay namumuhay sa pagkakasala, kinakailangan ng isang perpektong handog. Kinakailangan ng isang perpektong katwiran para lamang tayo'y tanggapin ng Diyos. At ayan ang dahilan kung bakit dumating si Jesus. Nilagay niya sa atin ang kanyang katwiran at siya ang tinuring na makasalanan at nagdusa alang-alang sa atin. Isa na namang magandang package ang ating makikita dito. So kung i-endorse ko sa kung magiging advertisement to, parang too good to be true, di ba? Makikita natin yung pangalawang package, makikita natin diyan. Pangatlo, yung adoption o yung pag-ampon. Sinabi sa John 1 verse 12 to 13. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya na sumasampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan ng maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao kundi sa Diyos. So, madalas tinuturing natin yung adoption parang pag nalaman natin, nalulungkot pa tayo eh. Parang, ampun lang ba ako? Di ba? Yun yung mga madalas na tanong dun sa yung mga drama eh. Pero kung iisipin nating mabuti, napakagandang bagay yung pagiging ampon. Bakit? Lahat ng mga bagay na meron ng legitimate children, makakamtan mo rin kung sakaling ipamana man yung kayamanan. So magiging pantay-pantay yung pagkakahati. Na hindi ka naman ikaw yung original na anak, pero meron kang natanggap na blessings. Isa na naman yung blessing para sa atin. Tayo ay anak ng Diyos. Actually, tayo yung mga nasa labas. Actually, mga kaaway tayo ng Diyos. Pero tayo'y inampun niya sa kanyang pamilya. At siya'y makakasama na natin kumain sa kanyang hapag. Yan yung pangatlo. Pang-apat, pagiging banal o sanctification. Mababasa natin yan sa Romans 8 verse 29. Sapagkat ang nakikilala niya nung una pa ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng kanyang anak upang siya ang maging panganay sa maraming magkakapatid. Inom po muna ako. Sanctification. Step by step, we are being like Christ. Di ba sinabi sa Romans 8:28, all things work together for good for those who love God and for those who are called according to His purpose. So, yung ibig sabihin pala ng Romans 8:28, yung good doon, yung ultimate good, yung pagiging kamukha ni Kristo. Yung pagiging katulad ng larawan ng kanyang anak. Isa rin ito sa magandang package. Sapagkat tayo, naturally, nung nagkasala si Adan at Eva, ginagawa natin yung mga bagay na malayo sa Diyos. Ginagawa natin yung kasalanan. Sa biyaya lamang, no ibinigay niya sa atin ang kanyang nakapagliligtas na biyaya, may kakayanan na tayo ngayon maging kamukha ni Kristo. So hindi na yung mga bagay na ginagawa natin na labag sa kalooban ng Diyos, yung ninanais ng puso natin, kundi kung ano yung gusto ng Diyos. And lastly, yung kanyang pag-ibig. Walang sino man makakapag-alis sa pag-ibig ng Diyos para sa atin. Romans 8:35 to 39. Hindi ko na rin po babasahin sapagkat baka mapahaba tayo. Pero sinabi dito, walang makakapag-alis sa atin. Kahit anuman yung mga bagay na inaakala nyo na mabigat. Sinabi niya dito yung kamatayan. Sinabi niya dito yung gobyerno. Sinabi niya dito yung ibang mga puwersa sa mundong ito. Yung pag-ibig ng Diyos, pag nasa iyo, kailanman, hindi nito maaalis kahit anong gawin ng iba. So yan yung
package na isa pa matatanggap natin kung nakamtan natin ang kaharian ng Diyos. At marami pang iba. Mga spiritual things pa lang yung binabanggit ko. Meron pang mga physical things na hindi ko na rin babanggitin ngayon. Mauubos yung oras natin pag inisa-isa ko lahat. So, ano pang hinihintay natin kung wala pa sa atin yung valuable treasure na yan ng kaharian ng Diyos? Di pa napakadakilang bagay ang masumpungan ng gantong kayamanan. Kumbaga, once na makita mo ito, daig mo pa yung naka-jackpot eh. At ang kahalagan doon, yung advertisement na ibinibigay ko sa inyo, libre to. Ang kailangan nyo lang gawin, pumunta doon sa kayang magbigay nito. Si Jesus lamang. Marahil dumadating tayo sa punto ng buhay natin na tila ba hindi pumapabor sa atin yung lahat ng bagay. Lagi na lang ganito, lagi na lang mahirap yung pinagdadaanan ko. Napakamalas ko naman. Napakasama naman ng nangyayari sa akin lagi. Hindi ba ako pinapaboran ng Diyos? Tandaan natin mga kapatid, nasa harap natin ngayon kung ikaw ay isang Kristiyano na, nakamtan na natin yung pinakadakilang blessing, pinakadakilang bagay na pwede nating matanggap. So yan yung valuable treasure na makikita natin. Merong blessing sa biyaya o sa kaharian ng langit. And lastly, it is so valuable. So yung kingdom is so valuable because of the king. The value of the kingdom because of the king. So yung binanggit ko kanina is yung mga blessing lang na pwede makamtan natin sa kung nasumpungan natin yung kaharian ng langit. Dito naman yung nagbigay. So yung kanina yung blessing lang, yung pinaka-valuable dito kung sino yung nagbigay ng blessing na yun. Let's remember that the overall purpose of Matthew's Gospel is to portray Christ as the King of the Kingdom of Heaven. Alam natin na ang paghahari ni Kristo ay nangyayari na ngayon. Kaya naman lahat ng mga dakilang bagay na ating binanggit, yung binanggit ko kanina, na kung ikaw ay Kristiyano na ini-enjoy ngayon, at makakamtan natin sa hinaharap, ay magiging posible lamang ay hindi magiging posible kung hindi dumating si Jesus. So lahat ng mga blessing o yung means of grace na meron tayo ay naging totoo lamang dahil dun sa nagbigay ng kayamanan, dun sa may-ari ng kayamanan. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nagkatawang tao at nagpakababa alang-alang sa ating kapakanan upang tayo na mga napapahamak dahil sa kasalanan ay maaari nang makapanumbalik sa kayamanan ay sa Kanya. Ang tunay na kayamanan ay ito, ang Diyos mismo, si Kristo mismo, at ang pagkakakilala sa Kanya at pagkakaroon ng malalim na relasyon sa Kanya at magpailalim sa Kanyang paghahari ay isang bagay na dapat maging source ng ating joy at security. Imagine, the all-powerful, omnipotent, omnipresent, creator of the universe. Ano pa ba yung ibang mga katangian ng Diyos? Yung pagiging, ng Kanyang pag-ibig, yung Kanyang di masukat na katalinuhan, is alay natin, hindi natin kaaway. Imagine that. Isn't this the great treasure that we can have? Hindi na ba natin ito matuturing na kayamanan? Kaya naman, ang mabigyan siya ng nararapat na papuri at ang ma-enjoy siya ng panghabang buhay ay siya nating dapat ninanais na dapat gawin. Bagamat glimpse pa lang ng mga katotohanan na nakikita natin ngayon habang nabubuhay tayo sa mundong ito, darating ang araw na makakapiling na natin ang Diyos. He is the ultimate and greatest treasure. Sa mga araw na iyon, wala na tayong ibang nanaisin, kundi bigyan siya ng papuring pangwalang hanggan. Kaya naman, ang panawagan sa ating mga mananampalataya, lumayo tayo sa mga kasalanang nakapaghihinder sa atin, sa relationship natin kay Kristo. At maging kahit yung mga bagay na mabuti naman, kung yan yung nagiging hinder sa atin para makalapit kay Kristo at maging kamukha ni Kristo, i-give up natin yan. Halimbawa ko dito, yung mga kaibigan natin
Di masama ang magkaroon ng kaibigan. Ngunit kung yan yung naglalayo sa atin sa Diyos, sa pamamagitan ng paghihikayat sa iyo sa paggawa ng mali, i-give up mo yung kaibigan mo. Maging ang ating mga kapamilya, kung yan yung nagpapalayo sa atin sa Diyos, sinabi ni Jesus, kung sino man ang nagbibigay halaga sa kanyang pamilya ng higit sa akin na hindi nararapat sa kaharian ng Diyos. Nakakalungkot mang isipin na isa kang Kristiyano na mapapalayo sa pamilya mo. Kailangan mo pa rin niyang i-give up kung yan ang dahilan kung bakit napapalayo ka sa Diyos. Relationship will never be the same again once you become a Christian. Makikita natin yung pagbabago. 'Di ba? Kung dati ini-enjoy mo tong mga bagay na ito kasama yung mga tao na nasa paligid mo, pero nung naging Kristiyano ka, kung dati silang nag-e-enjoy sa mga bisyo, syempre, lalayo tayo sa mga ganung uri ng relationship. Kung hindi na sila nahihikayat ng mga bagay na meron ka, yung bagay na pinapakita mo sa pamamagitan ng testimony mo at pag-share sa kanila, layuan mo sila. Sapagkat pwede kang mahatak ng kanilang paggawa ng kasalanan. Maging trabaho na naghihinder sa iyo sa pagsamba tuwing linggo, dapat mong pag-isipang maghanap ng ibang trabaho kung yan yung nagiging dahilan kung bakit di ka nakakapagsimba every Sunday. Kung yan yung nagiging dahilan kung bakit di mo na nasusunod yung ika-4 na utos. I-consider mo na yung paghahanap ng ibang trabaho. Kung kaya mo pang kausapin yung boss mo o yung employer mo, gawin mo. Huwag nating i-compromise ang Lord's Day para lang sa ating trabaho. And yes, even our own life. Pag dumating yung pagkakataong maging sakripisyo, yung buhay natin alang-alang kay Kristo, for the sake of our King, ibigay natin ang ating buhay. Mahirap isipin yan ngayon, pero pag dumating na yung araw na yon, na kailangan mo mamili kung buhay mo o ang pagtanggi sa pinananampalatayanan mo. Diba? Maraming namatay na nauna sa atin alang-alang kay Jesus. Halimbawa ni Esteban, sapagkat nakita niya yung kahalagahan ni Jesus at alam niya na tatanggapin ni Jesus ang kanyang kaluluwa sa kanyang kaharian. Marami pang iba na nakaranas ng pag-uusig. May mga sinunog ng buhay. May mga pinapakain sa leon. May mga pinapako sa krus. At iba pang mga brutal na uri ng pagkuha ng buhay. Hindi nila inalintana yung torture na yon. Alang-alang kay Jesus. Dahil alam nila kung gaano ka-valuable ang ating hari. Ang tanong dito, paano naman yung mga walang interes sa kaharian ng langit? Meron ba mangyayari sa kanila? Kung meron kang interes, syempre makukuha mo yung pinaka magandang kayamanan na pwedeng makuha ng tao. Pero kung wala kang interes at malayo ka sa Panginoon, ito yung katotohanan. Sinabi sa Matthew 25:41 and 46, pagkatapos ay sasabihin niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa. Doon kayo sa apoy na walang hanggan na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. At ang mga ito'y mapupunta sa walang hanggang kaparusahan. Ngunit ang mga matutuwid ay sa buhay na walang hanggan. Yan yung reality. Kung hindi mo makikita ang kaharian ng Diyos, kung hindi mo masusumpungan ang kaligtasan, nakakalungkot mang isipin. Mapupunta ka naman sa miserable na pwedeng mangyari sa isang tao. Yun na yung kapahamakang walang hanggan. Pero hindi pa huli ang pagkakataon, mga kaibigan. May pag-asa pang makamit natin ang kaharian ng langit. Ang kailangan nating gawin, ayon sa sinabi ni Jesus, magsisi kayo sapagkat malapit na ang kaharian ng langit. Tumakbo tayo sa Kanya na walang dala kundi ang pag-amin na wala tayong magagawa sa ating sarili. Kundi sa biyaya at tulong niya lamang na iligtas tayo kailanmay hindi niya tayo itataboy. Tumakbo ka sa Kanya. Humingi ka ng awa. Siya lang makakapagbigay sa iyo ng tunay
na kayamanan. Bilang pagtatapos, marahil narinig nyo na yung kantang ni Eric Clapton, no? Yung sumikat nung 80s na Tears in Heaven. Unang basa pa lamang sa title, pero tila meron ng irony eh. Parang tila may contradicting na doon eh, na words. Tears in Heaven. How come na ang isang langit na kung kukunin natin yung synonyms ay sorry. Kung kukunin natin yung synonyms ng heaven is paraiso, how come na merong luha o tears? 'Di ba? Madalas pag umiiyak tayo dahil malungkot tayo, pero iba pa yung tears of joy. Hindi yun yung tinutukoy ko dito. So, how come na merong tears sa heaven? Yung binasa ko yung backstory ng song na to, tribute pala ito ng isang ama sa kanyang anak na namatay. Yung anak ni Eric Clapton na 4 years old na ang pangalan ay Connor. Si Connor nung 4 years old ay nalaglag sa, not sure kung ilang floor yon, pero mataas. Dahil hindi siya nabantayan ng katulong niya at nahulog at namatay. So ito yung kanta ni Eric Clapton para sa anak niyang si Connor. So nakakalungkot, no, kung aalamin mo yung backstory. So mas lalo mo ma-appreciate yung kanta na Tears in Heaven. Sapagkat sabi din, would you know my name if I saw you in heaven? So may magbabago ba pag nakita kita sa langit? Yan yung katanungan niya. Ako pa kaya yung tinuturing mo na ama? Diba nakakalungkot? Nakakalungkot ang isang bagay na mamatayan ng isang mahal sa buhay. Sapagkat alam natin na hindi natin sila makakapiling. Nakakalungkot ang kamatayan. Pero ito ay totoo. Ngunit kung ikaw ay isang mananampalataya, alam mo na ang mga bagay na pinagtitiisan mo sa kasalukuyan ay hindi maihahatid o maihahambing sa kaluwalhatiang pwede nating makamit pagdating natin sa bagong langit, bagong lupa. Sinabi sa Revelations 21 verse 4, at papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan. Hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang unang bagay ay lumipas na. Napakaganda ng katotohanan ito, na kahit kailanman hindi ka na masasaktan, kahit kailanman hindi ka na makakaranas ng pagluha. At dahil dito, there's no more tears in heaven and earth. The new heaven and the new earth. Sana ito rin yung nilulook forward natin balang araw. Ang makapiling natin ng Diyos at wala tayong ibang gagawin, kundi ang bigyan lamang siya ng papuri at ng pagsamba na nararapat sa Kanya. At gagawin na lamang natin yung mga bagay na nagbibigay ng kaluguran sa Diyos. Yun lamang po, tayo po'y manalangin. O aming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyo sa mga katotohanan ito na pag-aralan namin ngayon. Naway tumimo ito sa aming puso. Makita namin kung sino yung pinaka greatest treasure na dapat namin makuha. Naway maawa kayo sa mga wala pa kay Kristo, Panginoon. At naway masumpungan din nila ang tunay na kayamanan. At sa patuloy na pagsasamba namin ngayong hapong ito ay kayo ang siyang manguna sa bawat isa na nandito ngayon. Muli, pinupuri namin kayo at pinapasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen.